Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Hi po mga kapapi, mga kabisnes. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Panibagong reaction video po natin. Mga kapapi, dito po sa channel ni Papa Dins. Ito pong 7 years old na bata. Nagtitinda po siya ng lobo, balloons. Tabaga, yung mga ano mga anime na na balloons ang tinitinda nitong 7 years old na ay si Ken Ken. So bago po natin umpisahan ang ating reaction video dito kay Ken Ken at sa YouTube channel ni Papa Dins, ay gusto ko lang pong bumati sa inyo ng kumusta na po tayong lahat, lalo na ang ating mga OFW doon, OFW saan man sulok ng mundo. Mag-ingat po tayong lahat. So kung sakali pong bago pa lang kayo dito sa aking munting bahay, kung sino pa po yung hindi nakapag-subscribe dyan, baka pwede pong pakisubscribe ng aking munting bahay at pakipindot na rin po ng bell button po dyan para updated po tayo sa ating mga reaction video, para ma-notify po kayo in every time mag-upload ako sa aking reaction video dito sa Kabisnes Official Papa Dins TV at sa Kabisnes Family po. So ito po ay reactionan po natin itong batang nakita nila Papa Dins na gabi na daw na ito ay nagtitinda pa siya ng lobo. So binabaybay nila Papa Dins itong itong daan na ito at nakita nila itong nakita nga nila itong si Ken Ken na nagtitinda pa siya ng lobo. So ang ay parang nakaagaw attention kay Papa Dins itong batang ito na ganun nga, gabi na nga at nagtitinda pa ito ng lobo. So nilapitan nila Papa Dins at tinanong itong bata na bakit siya nagtitinda pa ng ganun nang ay gabi na. Ay nag-umpisa daw po siya is 11 o'clock in the morning. So until 9 o'clock ata yung pagtitinda niya. So 9 o'clock ay susunduin siya ng kanyang tatay at dito sa kung saan siya idinap. So yun ay kinausap nila at dinala nga nila dito sa isang at tinanong nga ito ni Papa Dins kung kumain na ito. Ang sabi nitong bata ay hindi pa siya kumain. So ayun, binigyan at binilhan nila kay Papa Dins ng pagkain at sinaluhan nila ito ng yung bang shawarma na may kanin na. So mga kapapi, hindi naman pong masama na ayang anak natin ay kumbaga sanayin na natin magtinda o sanayin na natin na magkumita na o baga maghanap buhay. Pero sa ganito pong edad na ito ay hindi po natin din pwede naman ay kumbaga 7 years old na magtitinda at gabi na nag-iisa. Okay lang sana ito kung halimbawa gabi, halimbawa umaga o tanghali. Hindi po naman siguro medyo delikado. Ganito pong gabi na, medyo delikado na siya, lalo na ito ay maliit pa, 7 years old, okay? Okay, di ba mga kabisnes, mga kapapi? Hindi po talaga, as I said, hindi naman po talaga masama turuan ng ang bata na maghanap buhay o turuan kung paano yung ganito magtinda. Hindi po masama yun, walang masama doon. At
Ang ano lang dito sa ano dito ay dapat ay hindi sa ganitong ano pamamaraan. Parang gabi na yung bata nagtitinda itong si Ken Ken. So atong ginawa nila ni Papa Dins ay binigyan nga ito ng pagkain, binilhan ng pagkain. At nakitang-kita naman po natin sa reaksyon ng bata ay gutom na gutom talaga yung bata. Kumbaga ay tinanong ito ni Bornok kung kumain ba siya ng pananghalian. Ito pala ay ang school daw niya ay tinanong siya ni Papa din kung nag-aaral siya, sabi niya anong oras yung school niya. Isinabi nitong si Ken Ken ay 6 o'clock daw siya papasok matapos siya ng 11 o'clock. So ibig sabihin morning class ng bata. So after that daw ay magtitinda na siya agad ng lobo. So ibig sabihin hindi pa nakakain yung bata, nagtinda na siya until night. So ang sabi ni Papa din, ang dala-dala lang ng batang ito yung cotton candy na siguro yun lang ang pampalipas ng kanyang gutom dahil siguro ay takot ito bawasan yung kung ano yung natinda niya, yun lang ang binili niya kung kaya ng pera niya. So ay tayong mga magulang, bakit natin pabayaan yung mga anak natin na ganitong kaliit na magtinda at hindi pa kumakain? Hindi naman po natin sinisisi itong mga magulang ni Ken, pero kumbaga kung pwede ay hindi sa ganitong pamamaraan, di ba? At he's just only 7 years old. At saka nag-iisa siyang nagtitinda dito sa ano na ito, dito sa may saan ba ito? Ewan ko kung saang lugar ang nakita siya nila Papa Dins. Pero para kasing delikado kung tutuusin, di po ba mga kapapi? Bata lang ito, kung halimbawa ay mayroon itong makaka-encounter siya ng mga masasamang tao at hindi siya, kumbaga hindi sasantuhin kahit bata ito ay may gawin sila, lalo na alam nila yung nagtitinda ito, alam nila ito ang may pera ito. So ay sa mga ano, siyempre sa panahon ba naman ngayon ay siyempre talagang hihigpitan natin yung mga anak natin. Instead na maglaro ay tuturuan na lang silang maghanap buhay. Ganon, hindi ba? Pero hindi yung ganito na pinapabayaan na nag-iisa siyang maghanap buhay, mag-iisa siyang nagtitinda dyan na wala siyang kasama. Kasi ang kaya ko po nasabi mga kapapi, mga kabisnes, ay wala siyang kasama. Kasi tinanong siya ni Papa Dins kung sino yung kasama niya. Sabi niya mag-isa lang niya at drinap lang siya dyan ng tatay niya para magtinda nitong lobo. So, ayan po, tinitingnan natin kung paano yung bata kagutom na parang hindi siya nakakain talaga. So, nagulat itong si Bornok na sinabi ni Bornok, kawawa naman, hindi talaga to pala siya pa kumain. Kasi, tingnan po, kahit kakausapin siya, wala sa isip niyang kinakausap siya nila Papa Dins. Basta, subo lang siya ng subo. At dito, nung binigay ni Bornok sa kanya itong shake na sinasabi niyang gustong-gusto niya, kahit anong pakiusap, kahit anong sinasabi ni Papa din ay parang hindi ba niya na ito naririnig dahil siguro sa gutom at uhaw nitong bata. Kawawa naman, di ba mga kapapi? So, para sa akin po, para sa opinion ko, nakadaan naman po ako nagtitinda. Same sa age nitong si Ken Ken. Hindi ako nakapag-aral dahil pinag-alternate kami ng ate ko. Ang ate ko muna ang pinaaral ng nanay ko. So, in 7 years old ay nag-stop ako. Nag-grade 1 po ako, is 8 years old na ako. Katulad nitong si Ken, nagtitinda ako. Ang tinitinda ko naman yung sinasabi nilang rebosadong saging at saka yung sweet potato po. Hindi yung potatoes na yung sweet potato, yung kamote, di ba dalawang klase ng kamote, hindi yung kamoteng kahoy, yung isang kamote. Yun yung ang tinitinda ko, yung saging at saka yung kamote na yung sinasabi sa amin ay rebosaw. Yung bang sinasabi nilang banana Q na tinutusok natin yung inaano sa asukal. Yun po ang tinitinda ko noon. The same his age, nagtitinda ako sa mga bahay-bahay morning and afternoon kasi yun lang po, doon lang namin kinukuha yung pang-araw-araw namin sa tinitinda ko. Naranasan ko po magtinda katulad ni Ken na 7 years old pa umpisa ko nagtitinda na po ako. Hindi naman po yun dahil
ay parang inabuso natin o inabuso ako ng mga magulang ko dahil nga walang hanap buhay. Ako yung pag-asa nilang maghanap buhay. Hindi po ganoon, kasi yung kanila ay nagparaya ako, sabi nila na wag muna akong mag-aral dahil 7 years old pa lang naman daw ako, tutulong muna ako magtinda. So on that time, tinulungan ko siya 7 years old ako, grade 1 po ako, is 8 years old na po ako. Yung mga kaklase ko, grade 2 o grade 3 na sila, 8 years old sila. Ako grade 1 pa lang ako, kasi nga nag-stop ako dahil nagtitinda ako. Katulad nitong mabuti itong si Ken, nag-aaral siya ng umaga, sa gabi na siya, hapon na siya nagtitinda. Sa akin hindi, umaga nagtitinda ako, hapon nagtitinda rin ako para tumulong, para kung panguhan ng gastos, pambili ng bigas, pambili ng ulam, pambili ng kape, doon namin kinukuha yun. Hindi naman po talaga masama at marangal po yung ganun na ay magtitinda tayo, pero sa kalagayan po ni Ken, para po kasi siyang delikado siya, mga kakapapi. Alam niyo kung bakit? Kasi inaabot na siya ng gabi, and then his age at 7, nandyan pa siya sa lansangan na nagtitinda nung lobo na ito, ay mag-isa niya. Ito lang ang diferensya, ay ano yan ang pinagkaiba namin, kasi nung bata pa ako, 7 years old ako, umaga naman ako nagtitinda hanggang hapon. Sa gabi hindi na ako nagtitinda, hanggang alas 3 lang, tapos na alauna, basta matapos na yung paninda ko, hindi na ako hanggang gabi. Ito naman sa kanya, nag-uumpisa siya ng umaga hanggang hapon, hanggang gabi na siya, hanggang 9 o'clock. So salaysay pa nitong si Ken at tinanong ito ni Bornok, paano na lang yan pag hindi yan maubos? Ang tanong ng bata, pag hindi po kasi mauubos yan, pagagalitan ako ng tatay ko. Tapos yun ang sinabi niya. So bakit tayo bang mga magulang, bakit pa kailangan natin kung hindi maubos yun, kailangan natin pagalitan yung bata? Kung tutuusin, ikaw na ama ng bata, ikaw yung tatay, this is your responsibility. Responsibilidad mo ang maghanap buhay, responsibilidad ng isang ama ang ataguyod ang kanyang pamilya. Hindi yung musmus na bata ang iutusan na magtinda ng lobong ganito. Sorry po sa mga parents ni although hindi po namin kayo kilala, hindi naman po kayo in-underestimate natin, pero kumbaga ay bakit kailangan kung hindi maubos ay pagalitan yung bata, at bakit kailangan at sa ganitong musmus na kaliit na bata ay magtinda ng ganitong gabi? Hindi ba ito parang isa kang magulang na nagbabahala ka kung anong mangyari sa anak mo dahil gabi na nagtitinda pa rin siya nitong lobo? Yun ang niya. Samantala ay andyan, siyempre may ama siya, may ama yung bata, may ina yung bata. Ang sinasabi ni Ken ay yung nanay daw at tatay niya ay nagtitinda rin, pero sa bahay lang. So instead na dapat si Ken ay may kasama siya, di ba? Kasi he just only 7 years old. Dapat may kasama siya, ay hindi siya nag-iisa na nagtitinda, kasi nakikita naman po natin na parang delikado kasi paggabi, di ba mga kapapi? Pero by the way, hindi po natin buhay po ito ng mga parents nitong si Ken, kung ano yung dapat itinuturo nila dito sa anak nila. Wala po tayong magagawa doon. So tayo bilang reactor, nagre-react lang tayo kasi nakikita natin na how sorry we are na makakita tayo ng ganito kaliit na bata na nagtitinda dito sa lansangan ng ganitong oras ng gabi. Kumbaga ginabi na siya sa pagtitinda. At tinanong pa nila Papa Dins kung mayroon na ba siyang nabenta, at ito'y hindi pa siya sumagot dahil nga kumakain siya habang in-interview nila Papa Dins. Kumbaga hindi na siya makasagot sa mga sinasabi ni Papa Dins dahil siguro sa gutom niya. So at saka mga kapapi ay malaki na lang pagpapasalamat natin at pagpapasalamat na thanks God at nag-cross yung landas nila ni Papa Din at saka nitong si Ken. Natulungan nila na hindi na ito aabot ng anong oras, hindi na siya aabot ng 9 o'clock at uubusin, at pinakyaw na ni Papa Din itong lobo niya para makauwi na siya. So
Pagkatapos nitong siyang kumain ay tinatanong siya ni Papa Dins, in-interview siya ni Papa Dins kung halimbawa man ay may mawala sa lobo, eh sabi daw niya ay papaluin siya ng nanay niya. Napakasakit naman, makakahabag ng damdamin na sasabihin ng isang bata kung mayroon mang mawala sa lobo ay papaluin daw siya. Ang cost ng paninda ni Ken ay is 50 pesos each lang, kesa naman sa buhay ng bata na mawala sa kanila, hindi ba? So sa bagay, hindi po tayo magkapare-pareho ng isip, hindi po tayo magkakapare-pareho ng nilalaman ng ating puso sa tungkol sa ganito na sitwasyon. Although naman ang sinabi nitong si Ken ay ang mga kapatid daw niya ay maliliit pa. Kumbaga siya itong panganay, siya ang medyo malaki na, kaya siguro inuutusan siya ng mga parents niya na magtinda ng lobo. Ay isip siguro ng mga parents ni Ken ay hindi naman yun mabigat. Yung lobo na yun, pwede naman niya itinda yun. Oo, di ba? Kasi hindi naman niya bubuhatin yun, hawakan lang niya. Ang matindi lang dito, mga kapapi, is gabi na, kasi hanggang gabi siya magtitinda, di ba? Mag-iikot-ikot yan sa lansangan, magtitinda nitong balon. Hindi natin alam kung ano ba yung mangyayari sa bata sa ganitong gabi na nagtitinda siya. So, ang sinabi kasi niya, pag hindi daw po siya magtitinda, wala daw po silang makain. So, ibig sabihin talagang parang naobliga na itong batang ito na magtinda ng lobo para sa pamilya niya, makatulong siya sa pamilya niya. So, ang kinaano lang natin, napakamusmus na bata, 7 years old, magtitinda ng ganito. Pero although po naman marami tayong nakikita, hindi lang ang age katulad ng age ni Ken. Mayroon din tayong nakikita na mas maliit pa kay Ken, like 6 years old, ay nandyan na sa lansangan, nagtitinda ng kung ano-anong dapat matinda. Di ba mga kapapi? So sa kahirapan po siguro ng buhay natin ay hindi na natin naisip ang kaligtasan ng ating anak, at basta lang makatulong sa atin. Katulad na lang nitong si Ken, at mabutit nakita ito nila Papa Dins, at natulungan nila Papa Dins itong si Ken na maubos ang kanyang paninda. So, ang sinasabi sa kanya ni Papa Dins ay, uubusin ko yung lobo mo, lahat papakyawin ko, pero may condition tayo, kailangan dalhin mo kami doon sa bahay ninyo. Ay tumango naman itong bata. Sabi niya, pwede ba tayong pumunta? Ay sabi niya, ay hindi po pwede kasi may sumusundo sa akin dito. At siguro, sabi ni Papa Dins, ay maganda yun para makita namin yung bahay ninyo. Pag hindi daw siya pag makita daw siya ng tatay niya na nakauwi siya, hindi pa oras ng pagsundo sa kanya, siya ay papaluin, siya ay papagagalitan. Yung kila Papa Dins, para magiging safe lang yung bata, kasi nga mayroon inano nga na ito ni Papa Dins, ipinakyaw itong mga balloons na pinamimigay sa mga bata, at binigyan pa ito siya ng konting tulong, konting blessing itong si Ken. So ang kaila Papa Dins, para din mabigyan sila ng syempre yung siguro yung grocery at bigas, yun din siguro ang kay Papa Dins. Pero ayaw lang na talaga ni Ken. Ayaw ng bata, kasi pagagalitan daw siya ng tatay niya kung makikita siya nandun na siya sa bahay at hindi siya inantay dito kung saan siya iniwan ng tatay niya. So para bang mga kapapi na ay itong bata para bang hindi natin siya maintindihan, di ba? Kasi kumbaga ay hindi naman ibig sabihin na hindi mo maintindihan kung ano yung mga sinasabi niya. Ang ibig nating sabihin, bakit yung ayaw niya magpatid doon sa kanila, kasi nga daw pag makita siya ng tatay niya nandun na, at pagpunta doon, siyempre pag magsalisi ba,
magsalisi sila. Magsalisi sila, papunta yung tatay niya, tapos siya pa uwi. Ang sinabi naman ni Papa Dins is just 7:30. Alas 7 pa lang naman medya ng gabi, mamaya pa ka naman susunduin ng alas 9. So, pag uwi natin doon, makikita na rin tayo ng tatay nanay mo, hindi na rin yun magagalit kasi nandun ka na. Ayaw talaga ng bata kasi daw talaga pagagalitan daw talaga siya. So, hindi na to pinilit nila Papa Dins na ihatid at kasi nga ay syempre kino-concern na rin nila Papa Dins na ayaw ayaw nila mapagalitan yung bata ng dahil sa kanila at mapalo. Kasi yun po ang sinabi ni Ken kila Papa Dins. So, kung isip-isipin natin mga kabisnis, mga kapapi, sa ganitong musmus na bata ay inutusan na magtinda, inutusan ng maghanap buhay ng kanyang mga magulang para makatulong sa kanila. 7 years old lang, supposedly ito naglalaro o ganitong oras na 7:30 or 8 o'clock ay natutulog na ito. Kaya nga yun ang sinabi ni Bunok at saka ni Papa Dins na sa ganitong edad mo yan, dapat ganitong oras tulog ka na, 7:30 or 8 o'clock. Pero eto, nandito ka pa sa labas, nandito ka pa sa lansangan, nagtitinda nitong balon. Paano na lang pag hindi ito naubos? Sabi ni Papa Dins. At mabuti na lang ay nakita ka namin, natagpuan ka namin, nakita ka namin na nandiyan ka. So this is your day, sabi ni Papa Dins. Araw mo ngayon, kahit gabi na may araw pa rin dahil ikaw ang matutulungan namin itong araw na ito. At dahil kumbaga walang kamalay-malay itong si Ken kung ano yung mga sinasabi ni Papa Dins kasi hindi nga niya siguro pa alam yung tungkol sa pagbablog na vlogger itong si Papa Din. Kumbaga itong si Papa Din ay nahabag lang talaga nang nakita niya itong bata na si Ken na nandiyan nagtitinda ng balon na gabi na. So, yan, magpasalamat na lang po tayo mga kabisnes, mga kapapi, at mayroon mga charity vlogger na handang tumulong sa ganitong sitwasyon, di ba? Sa ganitong mga bata na nagtitinda ng salansangan na sa murang edad naghahanap buhay, na sa murang edad ay sinasakripisyo na yung buhay ng dahil lang sa kanilang mga pamilya at ng dahil lang gusto nilang matulungan ang pamilya nila. Hindi ba? Kumbaga kung isip-isipin, parang pwedeng kasi parang naging child abuse ka dito kasi inuutusan mo yung anak mo maghanap buhay sa ganitong edad. Mabuti kung nasa 18 or something na ito, medyo malaki na. This is a very minor, 7 years old na nagtitinda ng balon. Gabi na, mabuti kung araw, gabi na So ito nga, at sabi ni Papa Dins, uubusin na lang natin yung paninda mo, pero sa isang condition ay itong pamimigay nga nila. So pinamigay nila kung saan-saan. At ito may gana pang si Buging magkipaglaro dito. Ay alam naman natin si Bugi ay napakakwela din. So pinagbibigyan na tinatanong-tanong nga ni Papa Dins dito sa sa gasoline guys na station na ito na kung talagang lagi ba nilang nakikita itong si Ken nandito nagtitinda. Sabi nila, oo, nakikita namin yan. Lalo't lalo na yung guard doon sa may Jollibee ay araw-araw daw niya nakikita si Ken nagtitinda ng balon na ito. So, ang ginawa nila Papa Din, kasi ayaw nga itong magpahatid si Ken, ang ginawa nila Papa Din ay iniwan na lang siya doon kasi may ibinigay kasi sila Papa Dins ng cash dito kay Ken at saka mayroon ding bayad doon sa kanyang mga balon, kaya parang medyo nagnatakot din si Papa Dins na iiwan ito kahit saan. Kaya ang ginawa ni Papa Dins, iniwan ito dito sa guard sa may Jollibee at itong guard kasi daw sa Jollibee ay kilalang kilala siya kasi sabi ng guard dito siya dinadrop ng tatay niya, dito din siya kinukuha ng tatay niya. So ibinili ni Papa Dins dito sa guard na wag po
dito na lang po namin iiwan si Ken hanggang dumating yung tatay niya. Kasi po mayroon akong binigay sa kanyang konting tulong, yung cash po na pera para hindi po mawala ay iiwan namin dito. So sabi ng guard, kilala ko naman yan siya at lagi ko naman siya nakikita at dito rin siya binababa ng tatay niya. So sige po, dito na lang. So iniwan nga nila Papa Dins ito si Ken doon sa guard ng Jollibee. Doon siya iniwan at sinabi niya doon niya lang daw niya intahin yung tatay niya. Doon siya susunduin ng tatay niya. So napaka-cute na bata at ang cute niya. May itsura yung bata, gwapo siya. Pero hindi lang natin lubos maisip mga kapapi na sa murang edad ay naghahanap buhay. Nag-aaral siya sa umaga, sa hapon ay nagtitinda na siya ng balon hanggang gabi. So kailangan niya paubusin yung balon na yun para hindi siya mapagalitan ng parents niya, ng tatay niya daw o nanay niya. Hindi natin alam kung totoo yung sinasabi ng bata kasi gustong-gusto talaga ni Papa Dins ma-meet ang parents nito, pero tumanggi nga ito kasi nga siguro dahil takot din sa tatay niya na si Papa Dins ang mag-uuwi sa kanya doon kasi siguro ang kinaanuhan ng bata ay pupunta dyan yung tatay niya at makikita wala siya dyan. Yun siguro yung inaalala ng bata. So yun po at hindi na lang siya nagpahatid. So continuous nilang ay pinamigay itong mga balon na ito at kailangan nga mapaubos nila ito at para makauwi na rin si Ken. Diba mga kapapi, mga kabisnes, sa lahat po tayong mga nanay, wala naman po masama ang turuan nating maghanap buhay yung anak natin, pero huwag po natin bayaan na magtitinda siya sa ganitong edad na siya lang ang nag-iisa kasi delikado po, hindi ba? Kasi hindi natin alam kung yung na-encounter ba lahat ng mga tao ni Ken ay mababait. Paano na lang kung ang na-encounter niya ay hindi mabait, hindi yung halimbawa itong katulad nila Papa Dins na ay yung kapakanan ng isang bata ang inaintindi, kapakanan ng isang taong tutulungan ang iniisip nila Papa Dins. So kumbaga parang yung bang I cannot believe it na sa ganitong edad ay pinagtitinda nila ng balon sa gabi itong si Ken. Hindi natin alam kasi hindi natin kilala kung sino sila at hindi natin kilala kung sino yung mga parents nitong si Ken. Although ayaw rin pala talaga ng bata pumunta sila Papa Dins doon sa bahay nila. Siguro maybe next time kung makikita nila ito ay dadalhin na siguro nila talaga sa bahay nila at para malaman din ni Papa Dins kung saan siya nakatira at sino yung mga magulang niya. At least para din makausap nila Papa Dins itong mga magulang ni Ken. So sa bagay po, hindi tayo pwedeng makialam. Ito po ang diskarte ng mga magulang ni Ken sa kanya. Ang turuan nila maghanap buhay sa ganitong murang edad. Hindi ba? Hindi naman po tayo magkapare-pareho kung tayo po ay nakakapanood o na nakikita natin na sa ganitong edad dapat na ganitong oras na gabi dapat natutulog na ito siya at dapat din ay nandoon siya sa portion na nakikipaglaro pa siya sa kapwa niya ring bata. So itong karanasan ni Ken ay kumbaga hanggang parang nawala na sa kanya yung paglalaro na bilang isang bata. Ang nasa isip na lang niya ay yung magtinda para makatulong sa kanyang mga magulang. Yun po. So mga kapapi, hanggang dito na lang po ang aking reaction video dito sa YouTube channel ni Papa Dins, yung in-upload niya. 7 years old na bata nagtitinda ng balon. Diba mga ka-business, mga kapapi? So kung nagustuhan po ninyo itong reaction video ko, baka po pwede paki-subscribe na rin po at
pindot ng notification bell at pakishare na lang po ng video at paki-likes po ng aking mga video at pakishare na rin po at paki-comments para po sa ating para po sa ating kapakanan. Sorry po, para na lang po yun na syempre kung ako po yung nakikiusap lang kung pwede naman po, di ba? Kung hindi naman, okay lang naman mga kapapi. So, etong po at dito na magtatapos ang aking reaction video dito kay sa cute na batang 7 years old nagtitinda ng balon, yung tinulungan nila Papa din. Sana po ay may pangalawa pa ito, may part 2 at para makita natin yung mga parents ng batang ito. Hindi natin alam kung pupunta ba doon si Papa Dins o magkikita pa uli. Sorry po, o magkikita pa uli si Papa Dins at saka si Ken Ken kung sakasakali, di ba? Baka hindi natin alam na nasa side na ibang side na naman si Ken Ken magtinda at babalikan siya nila Papa Dins, di wala na, hindi na sila magkikita at sana dyan pa rin si Ken Ken para in case babalik si Papa din na may nagpaabot sa kanya, may nagpaabot ng konting pagmamahal dito kay Ken Ken ay makikita niya, hindi ba mga kapapi. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking reaction video. Please don't forget to subscribe sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family po at ang Yang Russell. At huwag po natin kalimutan na suportahan ang aking mga co-reactors katulad ni Taong Gala Vlogs, Anime Reactors TV, Analisa Reality TV, Ma'am Flash Channel, Kalingap Turag at PLC Katangay Vlog at ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog. Huwag po ninyong kalimutan i-subscribe. So this is Alminda Mix Vlog, nagsasabi may Allah bless us all at bira banat po lang tayo mga ka-business, mga kapapi. Hanggang dito na lang po and bye-bye. See you again in my next reaction video dito kay Papa Dins at kay sa Ka-Business Official. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat. Mahal ko po kayo.